Minsan may mga konsepto tayong maririnig na mahirap tanggapin at intindihin. Isa na dyan ang konsepto ng mga nilalang o entities na hindi nagmula sa mundong ating tinitirhan. Ang guest natin ngayong gabi ay si Flor. At ang kanyang kwento ay masasabi nating pasok sa mga konseptong mahirap tanggapin. Matagal ko nang kilala si Flor at matagal ko na rin siyang iniimbitahan para magkwento dahil sa aking pagkaintindi, siya ay isang starseed na attuned sa mga nilalang na taga-ibang daigdig. Malalaman natin kung bakit nahihirapan siyang magkwento at kung ano ang rason kung bakit siya'y bilanggo sa mundong kinalalagyan natin. Enjoy! Bago tayo magsimula sa kwento ni Flor, baka mabuting ma-explain ko muna yung ibang mga terms na mababanggit niya na baka hindi pa kayo pamilyar. Kung ito ang unang episode sa podcast na papakinggan mo, tingin ko mas mabuting mapakinggan mo rin ito. May masasabi si Flor tungkol sa mga iba't ibang ET or extraterrestrials. May masasabi siya tungkol sa soul origin, sa starseeds, sa Akashic Records at sa iba pa. Simulan natin sa ETs. Nagkaroon kami ng past guest, episode 52, Binhi ng Tala, si Miss May, na merong experience sa mga extraterrestrial. Ito yung pagka-explain niya sa experience niya with ETs. But there were 5 spaceships that gathered around me. So it was, totoo itong nakikita ko, or hindi ko alam kung nag-hallucinate lang ako, pero nakikita ko and they were talking to me. And they introduced themselves as the Federation of Light. And they showed me through vision ano yung role ko in the whole spectrum of things. So they gave me parang past, present, and future at the same time. It's hard to explain. And yes, to it's okay. What should I be doing? Merong ring nasabing Federation of Light. So, if familiar kayo sa mga sci-fi shows gaya ng Star Trek, meron parang ganoong grupo ng ETs na nakamasid sa pagkakaintindi ko. Tinatawag nila ang grupo nila as the Federation of Light. Kung magdi-deep dive kayo sa ganitong topic, maririnig nyo yung iba't ibang experiencer and channelers na ang ETs, gaya ng tao, gaya ng elemental, sa ibang klaseng spirit pa siguro, merong duality. Merong positive, merong negative. Ang maririnig nyong tawag sa dalawang side ay service for self at yung tinatawag nilang service for others. I think medyo self-explanatory naman yon. Service for self, yung masasabi mong mas nasa negative spectrum. Mas sarili ang iniisip at ikabubuti ng sarili. At meron ding service for others na mas iniisip ang maitutulong ng kanilang gagawin sa ikabubuti ng iba, hindi lang sa sarili nila. So mabalik tayo sa episode 52 ulit, e-explain naman ni Miss May yung pagkaintindi niya kung bakit nila tayo tinutulungan. Pero this is what I also got from them, is that already all of these things happened already. So what we're doing is we're backtracking. So this is the past, and we're redoing the past so that yung history of the world doesn't happen again. So parang cycle siya, parang tama ba? Ibig sabihin parang itong nangyayari sa natin, sa mundo natin, it's already history. It's already happened in their eyes. It already happened. So what they're doing now is more of intervening so that those things that happen will not happen again. Isang term na mababanggit mamaya ni Flor ay ang starseed. Ano ba itong term na starseed? Ito ulit, babalik tayo sa episode 52 dahil na-mention yan ni Miss May. Yung iba din, sa kanila, elected to come here and incarnate here. So when they see incarnation, they cannot incarnate
like with the body. So what they do is hindi naman siya possession, no? They walk in. They walk in the body of an incarnated human. And so you would think na human sila, but actually ang ano no, para siyang avatar. Actually the best Yes. that is like an avatar. Yung movie na yan. And that these are the people who has amazing powers to heal na hindi mo alam saan galing, powers to to give wisdom. So yan, so merong ground crew at merong sky crew, parang ganun. Yes. So tulong-tulong talaga sila lahat just to help us reach that point of ascension. Very important kasi siya dahil meron siyang effect talaga sa pangkalawakan. And at that time, I had no idea what starseed is. I don't even know, hindi ko pa nga na-connect yung binhi ng tala sa starseed. So they were telling me how puny are my concerns in life, and then I should in Tagalog, in very malalim na Tagalog. Yun yung tapos pinakita ko yun sa mga spirit questors na sabi ko, ito yung message sa akin, anong ibig sabihin nito? Tapos hindi nila. Then so that time, years later, when nag-plant medicine, doon ko na lang na-realize na, okay, so I'm a starseed. And in one of the ceremonies, they showed me my origin, and na kung saang planeta ako, and then my planet got destroyed. I came back to Earth, and then I joined the Light Federation. So I'm here I am. Siyempre may iba rin tayo nakausap na mayroong ganitong experience. Ito naman yung point of view ni Mason, ang guest natin sa episode 65 sa pagiging starseed. So I'm a Syrian starseed. I don't know if you've heard that, but yes. It's just natural for me to see a lot of galactic beings that are light, not necessarily the dark ones. So I see a mix of them both, although it's usually dark. Mostly I see dark because I usually just keep to myself because those light ETs, they don't really communicate to you or come to you unless you really want something to say to you. Yes. So they just leave me alone. Tapos last na, bago natin tuloy ang kwento ni Flor, mami-mention ni Flor kasi na may iba-ibang klaseng ETs. Apparently, may ganun. So, syempre, ako personally, binibase ko lang sa mga nagkukwento sa akin at sa mga nare-research ko. Pero ang mas makukwento ni Flor ay ang mga reptilian. Isang race ng ETs na marami supposedly ay service for self. Maraming theories kung saan sila nanggagaling at anong pakay nila. Pero yun nga, baka ma-overwhelm kayo. Kaya dito muna tayo sa mga nakwento na sa podcast. Mapapakinggan natin ang kwento ulit ni Miss May tungkol dyan. So hindi naman lahat na extraterrestrials na ay okay. So there are groups na extraterrestrials where they want to sequester that time kasi it is very powerful. Some of them, hati sila ang pagkakaalam ko. Some of them want to change the history. Some of them want to create their own world. Parang wala na, yung parang tapusin na yung laro, tapusin na yung game, restart, reboot, parang ganon. And na sila yung may control dun sa world sa reality na ito. So meron din silang may ganon aspect na nangyayari. But again, these so since mukhang buhay pa naman tayo, hindi ba siya naaagaw, di ba? Pero I know they're actively seeking for massive energies and power to be able to go to that realm. Yung mga para matalo nila yung mga keepers na yun. Yun yung pagkakaalam ko sa mga communication sila with me about that. At syempre, meron ring kwento si Mason tungkol dyan, galing sa episode 65. I see aliens, entities, both good and bad, and elementals like the dwarves, the fairies, the dragons, and dolphins. I see them all the time, every day. It's like my psychic vision is like, you have the third dimension, the physical plane. Yes. And it's like, there's a movie that is superimposed in it.
in my eyes, so I can't turn them off and I can't tune them out, but I just see it all the time. I see the reptilians. They look like, well, a lot of them look like Godzilla, but smaller versions without the spikes. Okay. So you can imagine that they're literally these lizards that walk on their hind legs, and they're black and they're really slimy. And then you see the ET grays, which are literally like, you know that gray alien emoji in the iPhone? Yes, oo. That's literally what they look like. And I see them all the time. At dyan nagtatapos ang aking munting intro bago natin ituloy ang kwento ni Flor. Kasi nga, nung bata ako, madalas mapansin ng mama ko na lagi ako may kausap. Medyo blurry yun, pero tanda ko lagi ako may kalaro noon. Tsaka may nakakausap ako. Tapos, as you grow age, tapos umuwi kami ng Pampanga. Doon ko na namit si Lolo, yung tatay ng nanay ko. Hindi ko alam na albularyo pala si Lolo. So, nung isang araw, dahil si Lolo kasi, umiikot yan sa mga anak niya dahil wala siyang sariling bahay. So, may time talagang iniikutan niya lahat ng anak niya. So, one day, naisipan niya manggamot. Doon ako nag-umpisang ma-amaze sa mga bagay-bagay. Akala ko naman yung mga naririnig ko, yung mga nakakausap ko noon, akala ko normal lang yon or normal. Siyempre, bata ka hindi mo pinapansin. So, tapos, nung nagkaedad pa ako ng medyo, ni-research ko, normal lang daw yun kasi maaring imaginary friends lang daw ng mga bata o ganun. So, I think it's normal. Bagamat nung bata kami ng kapatid ko, lalo na yung sumunod sa akin, nandyan yung nakakakita siya nung kapren, tapos may mga experiences din kami na meron kami mga dark entities na napapaligid. Pero, siniset aside mo pa rin kasi basic ka sa life. Tapos pag sinabi mo sa nanay mo, sasabi ng nanay mo, imagination mo lang yan, ganun. So, sinet aside namin. So, hanggang sa lumaki, pero every time, dahil si Lolo ganun nga, at the age of 9, he tried to teach me to be like him, yung mag-albularyo. Ang natatandaan ko nung sa tinuro niya sa akin yung paano mag-aral dun sa bawat sa halaman. Pero one day, nalaman ng nanay ko na ako pala ang susunod na papalit sa kanya. Nagalit ang nanay ko. So, mula nun, pinalayas niya si Lolo sa bahay, ay hindi na pumunta na si Lolo doon. Tapos marami rin ako mga dreams or yung kunikwento niyang gano'n yung lugar, yung mga places din ako noon na nakikita na na minsan hindi ko alam kung saan galing yon. Pero sa panaginip? Meron din sa panaginip. Alam kong astral yon kasi kasama ko si guide. Tapos, mostly mga ibang place, hindi natin sa place dito, yung katulad ng mga lugar, hindi siya sa Pinas, hindi siya sa Earth. Iba itsura. May mga stereo houses, tapos mga iba yung ayos ng mga hayop, yung mga itsura ng mga yung tao, meron parang mga humanoids, tao din. Pero sa ibang lugar, iba na naman. Sa ibang dream. Oo. Tapos yung nakwento ni Lucy na nararamdaman niya yung nangyayari. Nararamdaman ko yun. Minsan gigising ako, pagod ako, pawis na pawis ako mula sa panaginip. Pakiramdam ko, naglakbay ako or nag-travel ako o lumipad ako sa yung katawan ko. Tapos pagising ko, gutom ako na hindi mo maintindihan, basang-basa ka sa pawis na hindi mo maintindihan. Siyempre, noong mga panahon na yun, madalas ko naman i-neglect yun. Tapos, sabi ko, madalas siyempre pag sinabi mo yung sa magulang mo, sasabi ng nanay ko, wala, ganyan lang yan, pwede mo naman yan. Panaginip lang yan, hindi yan magkakatotoo, mga ganun ba? Oo. Alam mo naman sa atin, ng panahon natin, Oo nga. low-tech, walang alam sa mga ganyan, dinededma lang, diba? Time skip, nag-Taiwan ako. Sa Taiwan, madala sa akin ang premonition dream. Lahat ng mga napapanaginipan ko noon, nagkakatotoo. Kaya, minsan, siyempre, pag sinasabi mo sa ibang tao, lalo na kung may tao involved, na sasabihin kong you're weird. Oo. May sartik ka sa utak, gano'n. May misinterpret ka. Pero sa akin naman, kasi concern ka dun sa tao dahil nga na kasi ang lakas ng intense direct Para ka kasing parang nandun ka mismo dun sa event. Parang ikaw mismo yung nasasaktan dun sa tao na yun, na parang ikaw yung mapapahamak. Pero yun nga, dahil basta sa akin nasabi ko na,
wala na akong magagawa, that is their choice. Eh, hindi pa ako ano no'n, tapos dito nagpunta ako ng Israel. Dito ko na-meet ang mga ibang energies, Okay. seeds. Doon na ako naging weird. Sabi ko, bakit iba dito? Nag-umpisa ako no'n, siguro yung mga naging amo ko, meron silang ability. Yung isa kong naging amo, yung anak niya nagka-card reading yun. Mm-mm. Tapos palm reading din. Tapos yung isa naman dati, kunikwento ng mga kapitbahay namin, yung isa witch. Magkukulam daw siya, yung old dark witch. Tapos may nakikita kami nandun sa bahay niya, dark na malaking lalaki na figure. Pero nasa sense nung kakopol ko actually, dahil dalawa kami. Yes. Nagbabantay, tig-isa kami ng alaga. Nasa sense niya, sabi ko, be, wala ka tapos yung corner na yun, dun sa bahay na yun, sobrang lamig. Hindi kami nag-open ng aircon dahil nga, syempre, nasa taas kami, nasa pinaka, parang penthouse. Pero yung sa corner na yun, kahit buksan mo yung mga bintana o pinto, talagang madilim pa rin. Mm-mm. So, nararamdaman yun ng kasama ko din. Pero hindi niya nakikita, ako napapansin ko. Pero syempre, dineded na dahil nakafocus ka sa trabaho. Tapos, itong huli si Lola, meron silang, they do reading, they do past life regression, Reiki rin, di ba? Tama ba? Reiki, oo, Mm. nagre-Reiki din sila. Tapos, ako noon, hindi ko pa alam na may star seed din kami or merong ano kami sa dugo. So, nag-umpisa na ako dahil gusto ko nga magkaroon ng baby. Nag-umpisa na ako niya mag-undergo ng mga doktor. Sabi nila, ganito, ganyan. Pero lahat naman ng test, pwede ako magka-baby pero kailangan ko yung kadugo ko. Parehong dugo. Oo. Tapos akala ko, parehas kami ng dugo. Akala ko noon, ako lang. Tapos nalaman ko, ng mga, yung mga kapatid ko din gano'n. Si Oo, Janice oo. lang, hindi, yung bunso. Mm-mm. Sabi ko, ang ganda, nag-research na ako niyan. Inalam ko na kung ano yun. Tapos, since nung bata din ako, mahilig talaga akong tumingin sa bituin, Oo. sa langit. Mm-mm. Mahilig akong mag-masid. Tapos, feeling ko parang hindi ako dito. Pakiramdam ko hindi ako taga rito. Parang something is weird na hindi mo maipaliwanag. Yes, oo. And then yan nga, ang dami na ako na-meet sa mga iba't ibang klaseng spiritual, mga tao. Tapos ito nga yung nagpa-Akashic record ako dun kay Ma'am May. Hindi ko talaga sukat akalain na ang sabi niya sa akin, kasi nung before nung ko siyang i-meet, kwento ko yung buo ng dream. Okay. Bago kami mag-meet. Kasi dun sa dream ko, mag-meet daw kami sa isang lugar. Tapos, pero nung pumunta ako dun sa lugar, napakalinaw nun eh. Sa lugar na yon, para siyang church na halo-halo, may Buddhism na may Hinduism. Kasi yung mga design sa loob ng church, ganun ang mga sculpture niya. Okay. Ang gulo. Tapos yung si Ma'am May nilapitan ko, then marami siyang kausap ng tao. Sabi ko, Ma'am May, di ba may meeting tayo na dapat sa one time mag-meet? Sabi niya, kasi busy ako. Sabi niya, ibang araw na lang po ba o ibang oras? Sabi niya, by 3, sabi niya. Di, umalis siya. Naghiwalay na kami. Lumabas ako. Kasama ko si ko noon. Tapos paglabas namin, sabi ko, balik ako. Sabi ko, gusto kong umihi. Naihi ako. Tapos pagpasok ko, wala nang tao dun sa loob ng parang church. Tapos that time, hindi na ako, nung papapunta ako dun sa loob para mag-CR, parang may humawak sa kamay ko, humawak sa paa ko, napakalinaw, tapos talagang nagpapasag ako, tapos may nakikita ko na parang meron sumasapak sa akin. Okay. Pero, hindi siya dumadapo sa akin dahil para kung merong shield. Kaya ako nasabi, hindi ko nakikita yung humahawak sa akin, pero nakikita ko yung impact nung pagbagsak nung kung ano yung kamay ba yun o kung anong ano yun. Makikita mo yung flashing of light na talagang umaano dun sa akin. Pero hindi siya, nagsishield siya, may shield. Oo. Sabi sa mind ko, tawagin mo yung mga guides mo, sabi magpatulong ka. Tapos natataranta ako, huwag kang mataranta. Oo. Hihinga malalim, mag-isip ka, tawagin mo, tapos magpatulong ka. Tapos sabi ko,
na hindi tinry ko yung sinasabi nung sa mind ko na ganito. Mas tawagin mo mga ascended masters. And then, nung tinawag ko nga yung mga ascended masters, ang pumasok sa isip ko si Jesus Christ. Tapos nung sinabi ko yung pangalan na Jesus Christ, in Jesus Christ's name, saka ko naramdaman yung parang may tumusok sa tagiliran ko. Mm-mm. Matulis siya. Tapos, tumago siya dito sa gilid ko. Tapos doon lang ako nakagalaw, doon ako nakalakad, hindi na ako nakapag-CR. Tapos lumabas ako sa pinto. Kasi yung kasama ko, kinakatok yung door, binubuksan yung door kasi nga nag-worry na dahil ang tagal ko sa loob, hindi ako, tapos hindi, binatry buksan yung pinto, hindi mabuksan. Sigaw na sigaw paglabas ko, na paano ka? Sabi niya gano'n. Hindi ko alam, para may umatake sa akin eh. Tapos iika-ika ako lumabas. Tapos doon sa labas, pagkakita ko, may nakatusok sa akin na itim na matulis. Okay. Tapos yung sa likod niya, blob na itim na may mata. Oo. Tapos I asked my guy para makalaya ako. So, nung binaba niya yung sword niya, saka nag-isipit lahat. Tapos doon ako nakahinga ng maayos kasi ang sakit, sobrang sakit yung pakiramdam ko nung tumagos yun. Parang itak na nakadugtong doon sa blob. Tapos noon, kinabukasan din magme-meet na kami ni Mamay. But before that day, ilang araw na akong palaging sumasakit yung ulo ko. Mm-mm. Kasi scheduling ko kay Mamay, I think 3 weeks before, bago ko nakakuha ng schedule sa kanya. But before that, palagi nang masakit ang ulo ko. Para akong dinidrill. Mm-mm. Eh, nung si Mamay na, nag-request siya na sabi niya, bigyan mo ako ng 10 minutes mag-i-incense ako, tsaka mag-pray, sabi niya. 10 minutes? So, sabi niya, masakit daw ang ulo niya. Madami-dami yun, ah. Oo, sige, sabi ko gano'n, okay lang. Tapos noon, ayun na, nung ano na kami, after 10 minutes, nag-pray, tapos habang kinakausap niya ako, nag-incense siya. Tapos, nag-start na sa Akashic Record. Ni-record mo ba? Sana ni-record mo? Hindi ko ni-record kasi natatakot ako, baka pag nalaman nila, Oo. May atake na naman. atakihin na naman ako, pwede kong makalimutan or ano yung dapat na makalimutan. Tinanong ko ulit sa kanya kung ano yung ilang ano na ako rito. Sabi niya sa akin, 377 ka na-incarnate na dito. Ha? Oo. Hindi, bata pa yun. Sabi ko, wala ba? Hindi ba ako taga-ibang planeta or ano? Ay, galing ka sa ano, sabi niya. Actually, halos ata ng planet sa galaxy, naikutan mo na yun ang sabi ng mga nasa record. Inaano ko na daw, napuntahan ko na mga iba't ibang planets. Okay. So, hindi ako Earth origin, starseed ka din, sabi niya gano'n. Pero, hindi ka basta-basta starseed, prisoner of war ka, Mm-mm. sabi niya gano'n. Kasi sabi niya, until now, yung jail warden, andyan pa rin sa tabi mo. Tapos, meron kang nakasalpak sa ulo na mechanism siya na para every time na marirecall mo yung past mo, nag-umpisa na direct sumasakit na. Dinidrill Okay. na naman nila kasi nagkukwento na ako. Okay. Ipupush niya, tapos makakalimutan ko. Mm-mm. So, lahat ng memories ko, including in the other planets or in the other family, soul family ko na ET, hindi ko talaga mo contact because of that. Kasi yung naging buhay ko daw, before ako nila ako ilagay dito sa planet Earth, nasa planet Zeta ako, sabi ko, Mami, hindi ako familiar sa planet Zeta. Ano sinasabi mo? Sabi ko, pero yun ang pinakahulong life mo, sabi niya na galing ka. Sabi niya, bago ka nila ipadala dito sa Earth. Nung panahon na yon, sabi niya, hindi in-explain niya yung lugar ng sa planet Zeta. Ang pinopromote ng planet Zeta ay peace. Oo. Tapos, harmony, tsaka yung coexistence. Kaya pala, now it makes sense na para sa akin, kailangan natin mag-coexistence. Walang negative or positive. Yes. Malakas yung stronghold dun sa akin nun eh. Hindi ko kinakategorize na yung isang tao ay masama or yung ganito entity ay masama. Yun na, katulad sa LNK, diba? Alam naman natin sa pasentabi lang po sa mga taga-LNK na meron silang
Yung iba kasing practitioner, napaka one-sided. Basta pag Yes. sinabing mangkukulam ka, automatic patay ka na. Mm. Hindi sila ganun ka-open-minded. So, iisa lang yung taong na-meet kong open-minded yung kasama natin sa Discord na, Mm. wow, sabi ko, iba ang ano niya. So, doon lang first time ako makamit ng ganung tao na very, hindi kaagad dinajudge yung isang entity. Mm. Bakit siya ganito o ganyan. Yung kung taga-kaliwa ba siya o kanan siya o kung mangkukulam siya, hindi mo siya kaagad nililabel. Kasi doon sa planet na pinanggalingan ko, kailangan, dahil yung planet namin, ang ano doon, marami kaming iba't ibang uri ng klase ng mga ET. Mm. They live together in harmony. So, yung parang reina namin doon, napatay siya. Ako, meron daw akong nahawakang platoon kasi sa military ako. Nagpasugod na kami kasi ang mga sumira sa planet namin ay ang mga Draconian. That time, alam ko na ang Draconian, talagang noong mga panahon na yun, noong mga naunang panahon, talagang sila, yung pumunta sa iba't ibang planet para Sa lakay talaga. sa lakay talaga. Talagang yun ang theory nila noon before pa, bago pa yung Galactic Federation ngayon. Before pa mabuo yung Galactic Federation noon, ganun talaga mga Draconian tsaka Reptilians tsaka Grey. They go to different planets. Nandiyan yung talagang parang for their own. Ite-terraform yung planet, tapos yung mga creators, living beings doon, papatayin kung hindi or gagawing slaves. So, isa ako doon sa mga nakuha doon kasi yung shift ko, actually hindi ako namatay. Nag-drift yung pad ko, tapos namatay na lahat ng kasama ko. Nakuha ako ngayon ng mothership ng Draconian. Tapos dinala ako dito sa Earth. Doon na. Simula noon, doon na yung buhay ko. Dito na ako. So Draconian ang nagdala sa'yo sa Earth? Kasi diba, before mayroon tayong history din sa Yes, na about sa mga naunang iba kasama ang dragons dito yes, noon. kasama. Doon sa Fifth Kind. Fifth Diba? kind. Sila yung mga actually they do exist until now naman sa Federation, pero sinasabi nila now na hindi na daw sila ganoon dahil nga na-invento na yung Medipat na pwede na nila silang through stem cell, pwede silang mag-produce ng meat. So, kinakain na nila meat. Kasi noon kasi, ang mga Draconians at Reptilians, main source nila meat. So, pag nagta-travel sila, kumukuha sila ng mga pagkain nila inhabitants sa planet na yon, yung mismong nakatira doon as meat. So, kasama nga noon, diba maraming sinasabi nila abduction? Yes. Totoo yun, actually, it happens. Tapos kaya nga meron tayong mga ibang ETs na parang tao kasi yung iba galing dito. Tapos dinala sa ibang planet para maging slave. Yung iba naman para maging food source. So ayun nga. Tapos nun, na-curious ngayon si Ma'am May, sabi niya, paano ka makakaalis sa sitwasyon ngayon? Kung bantay na bantay ka. Tsaka anong kasalan, kung nagbago na sila, bakit nakakulong ka pa rin? Bakit may bantay ka pa rin? The reason daw kasi kaya bakit may bantay pa rin ako, dahil meron daw akong ability na I can control the mind of a reptilian. So, kaya hindi nila ako mapakawalan. Okay. Doon sa kung bakit may sarili akong jail warden at meron akong nakalagay sa ulo. Dahil doon. So, sabi ko nga, hindi ko rin matandaan kung kailan ko nakuha itong sakit ng ulo ko. Kasi bata pa ako, meron na ako nito Meron na. Tuwing may naaalala ko na bagay, magdidisip. Siyempre, sobrang sakit, ililet go mo yun. Para tumigil lang yung sakit. Alam ko, bata pa ako, meron na ako nito Hindi ko na matandaan kung anong age ko ito na-acquire Siguro baka at young age, nag-umpisa na magbalik ulit yung mga memories ko, tapos nakikita nila. So, inaano nila. Kaya pala ang bilis ko ako makalimot. Pag may mga bagay na minsan, parang ang dating sa akin, minsan, parang ang blur nila, yung mga ibang memories. But, tapos, ang sinabi nga niya sa akin, maliban dun sa, ang magandang gawin ko daw, ay mag-focus daw ako sa paano daw makawala sa ganong sitwasyon. Sabi niya kasi, nag-level up daw ang slave. Parang slave ako. In due time, kailangan kong mag-level up.
So, one of my need na i-focus yung healing. Sabi ko, Ma'am May, yung healing. Oo. Sabi ko, ayoko. Yun na nga But trabaho anyway, mo, hindi ba? Technically, parang, sabagay. di ba? Yun na rin ang ginagawa mo. Oh, pero hindi ko siya gustong pasukan yung LNK kasi ang LNK is another matrix inside the matrix. Mm. So, kung tutuusin, para sa akin, we are in a simulation. So, hindi ko siya Yes, oo. gustong pasukan dahil nga hindi siya nagmamatch doon sa prinsipyo ko, diba, Direk? Yes, Ang yes. prinsipyo ko kasi is harmony and balance. Yes. Hindi ka yung atake ng atake, patay ng patay ng kung ano-ano na lang. Oo. Kasi hindi naman kaya nga may dualism eh. Yes. Nandun yung binibigyan tayo ng choice to free will to choose. Tapos kaya hindi ako pabor sa ganoon, kaya nararamdaman ko noon na LNT is not my tapos marami namang ways to learn na to do healing. Tapos isa pa yung sinabi, mag-focus daw ako sa heart chakra or magpa-adapt daw ako kay Mother Gaia. Tapos yung pinaka-isa, plant medicine. Mag-undergo daw ako ng plant medicine. Baka nga, ay, kung may access ka dyan, may access ka ba dyan ng ayahuasca at iba pa? Nag-check na ako, wala. Mm. Wala sila dito. Meron silang mga spiritual teaching pero kung ayahuasca, ang problema kasi, merong nagkakandak noon, kaso ang problema Hebrew. Pag malalim na Hebrew, hindi ko na Oo. Baka kailangan mo umalis ng bansa muna? Or hindi ka ba makakaalis? For now, hindi muna. Pero pag nag-decision akong pag umuwi ng Pilipinas, maaaring pumunta ako doon kina Mami. Pag pumasok ng nila. Mm-mm. Nakwento niya kasi ganito yun. Siya din daw, dahil hybrid siya, nakamit siya ng mga Lyrians. Mm-mm. Sabi niya, meron din parang masamang Lyrians, Sabi ko, ganun sa kanya. Lahat. Kasi nga, sabi ko sa Galactic Federation, lahat naman sila may kanya-kanyang agenda. Hindi naman porke maganda yung agenda, para nga talaga sa atin. Sabi ko, maaaring para lang sa kanila. Sabi ko. Kaya hindi natin masasabi kung yung agenda nilang yun na pinupush para ba talaga sa atin o para lang din sa kanila. Mm-mm. Tapos ang nag-undergo nga siya ng ayahuasca sa Peru pa. Sa Peru nga daw siya, sa nakwento niya nga. Oo. Alam ko yung Peru na yun kasi noon pa, nung 4 years ago, nire-research ko na yan. Yung mga DMT, ayahuasca, kung ano yung naidudulo. Tapos pinag-observe ko rin yung mga nag-undergo niyan. Kasi nakita ko noon, parang wala na masyadong pagbabago dun sa sa mga nag-undergo na yun. Siguro depende sa tao siguro kung meron kang mission or meron kang dapat na malaki ang impact sa'yo. Oo. Kay Ma'am kasi diba naging sakiti na siya noon, nag-manifest na sa physical niya, tapos Yes, wala siyang walang makagamot. Nung nag-ayahuasca siya, na-release siya, doon niya nakita na yung mga spaceship ng mga Lyrian, isa-isang umaalis sa katawan sa kanya. So meaning, kasi naging medium siya, naging abuse sila sa kanya. Oo. Kasi Ma'am, yung isang nagka-QHD, kalimutan ko ng pangalan. Ganun din, meron din silang nirelease na gano'n na isang actorial naman. Yung nanobots na inilagay sa kanya nung bata siya, hindi pala, dapat pala tanggalin na at a certain age. Mm-hmm. Kumbaga, pang samantala lang yun. Tapos ang nangyari, doon sa mismong yung pasyente niya na si Ma'am, hindi siya gumagaling, hindi siya makalakad, nag-wheelchair na siya, tapos hindi magawa ng solusyon ng gamot ng doktor. So, hindi siya mapagaling ng ospital. So, nagpunta nga siya doon kay Ma'am, kasi pangalan ni Ma'am, doon lang, nung kinausap nila yung ET na naglagay sa kanya, na alisin lahat yung nilagay na nanobot sa buong sa chakra system niya, from spinal cord until to the head, doon lang siya nakalakad. Nakita nga yung video nung bago siya dating, tapos naka-wheelchair pa siya, tapos naka-crane. Pag alis niya, iba na itsura niya, iba na rin ang aura niya. Talaga? Ang hirap mo. Pag inisip mo, paano mo malalaman meron ka nun?
Kung ET origin, di ba? Kasi parang pag local origin, meaning Earth origin lang, medyo nahuhulaan, di ba? Kung elemental or whatever, demonic or whatever. Pero yan, ET na, hindi mo, ang hirap alamin, di ba? Oo. Mahirap siya, oo. Kasi mostly pag EP, kailangan merong siguro mag-undergo ng QHHT or ayahuasca. Kasi masyado siyang mataas sa normal na hindi katulad sa elemental, meron pa tayong ways to cure it or you can, alam mo siyang i-meet. Katulad nung nakwento ko sa iyo sa sender ni Takip Silim, hindi ako makapaniwala na meron palang Pilipina na abduct na tinaniman siya ng kung ano-ano sa katawan niya. Tapos binalik sa Earth, sa Pinas, tapos kinuha. Oo. Ang nag-send lang ng story, yung mismong kapatid. Talaga? Wow. Tapos meron na naman, a dollar day ago, narinig ko na naman, naging witness siya sa isang abduction. May implant sa kanya na parang perlas yung babae. Tapos, linabas uli, pero sa tagiliran na siya inoperahan. Yung mga baby, nakahawig mismo ng mga nag-opera na ET. Tapos nagising siya. Akala niya dream lang niya yun. So, nire-reject niya. Oo. But Oo. one day afternoon, nakita niya mismo yung spaceship na andun lang sa bakante lot ng tabing bahay nila. Talaga? Kaya doon niya napatunayan na totoo yung nangyari doon sa dream na nakita Oo. niya. Ala, Grabe. so mula naman hindi na siya uli naka-experience ng ET na sitwasyon, pero hindi niya talaga makakalimutan. So, hindi ako makapaniwala kahit para sa Pilipinas. Akala ko noon sa abroad lang na kumukuha. Ang daming lumalabas sa mga social media na mga hindi nila maipaliwanag. Yun nga. So, ikaw alam mo, isa yan sa mga gusto kong pag-usapan. Anong tingin mong mangyayari in the next few years? Kasi parang ang dami sa mga sinusundan ko, sa mga napasa mo rin, iba sinusundan ko rin talaga na parang meron sila nakikita mangyayari in the next few years. Do you think disclosure na talaga yun? Meaning parang, ito na kami. Tingin mo may ganun mangyayari? Opinion mo tsaka sa mga... Balis, sa akin sa opinion ko nahati kasi tayo sa tatlo eh. Naglalabanan yung kung sino yung mga ET na gusto nilang reality na mangyari sa atin in the future, tapos ascension at the same time. So, yung meron pang isa pa, yung third na sinasabi ko, yung AI. Sumasabay din. Sa ibang timeline, ang AI, ang creator niya, dalawang klase. Isa, good for the others at focus lang siya kung ano yung nakaprogram niya para mag-serve sa ibang living beings. Yung isa naman, yung purpose lang niya. So they kill and corrupt other living beings to this any kind of planet. So at the same time, nakikita mo naman sa lumalabas na ngayon yung AI, pumapasok na rin siya. At the same time, naglalabanan ang dalawang klase ng ET na isang service for others, tapos yung isa naman service for themselves. So lahat yun may kanya-kanya agenda. Hindi ko masasabi kung alin doon ang magtatagumpay. So bilang living beings sa Earth, kailangan tayo o magdesisyon ng para sa atin. Yung para sa atin. Naalala ko yung may sinend ka nun sa akin na sila Taygeta yata yun na parang sinabi nila, yes, sinasabi nila service for yung si Galactic Federation niya. Sa Galactic Federation. Oo, na parang yes, sinasabi nila service to others sila. Pero yung ginagawa nila hindi makakabuti sa lahat. Oo. Pero parang pag inisip mo, ganun talaga reality eh. Hindi talaga fair naman eh. May good, may bad eh. So parang, pero yung point lang nila na parang pinipaint nila sarili nila na as good na good na good. Parang ganun, di ba? Yun lang ang medyo masaklap. Oo. When in reality, good for more people than all people. Di ba? Parang ganun eh. May agenda pa rin kasi talaga. So, doon ako nabubuksan ng isip na parang, ganun. Kaya nga sabi mo na tayong magsabi kung ano mangyayari for people of this planet. Tayong magdesisyon. Tayong mga inhabitants dito dapat ang magdesisyon para sa
sa magiging future ng Earth. Hindi yung ibang entity or ibang race ang magdesisyon para matupad nila yung gusto nila. Tayo dapat. Oo. Ba't hindi natin ibibigay yung free will natin or yung pangarap ng bawat living beings dito sa Earth? Totoo. Hindi ko alam kung ano kasi magiging decision ng collective consciousness. Tapos at the same time, meron mo tayong dissension and ascension. So, hindi ko masabi kung ano talaga ang mangyayari. Lalo na ngayon, tinanong ko si Guy, sabi niya wala namang war na mangyayari, but continue sila sa kung ano yung agenda nila Oo. ng bawat race. Ng bawat race, ano? Hindi ko sinasabing ng Galactic Federation kasi kahit nasa loob sila ng Galactic Federation, meron lang silang sinusunod na batas. Pero bawat race doon may kanya-kanyang rason kung bakit nandito. Yun yung mahirap. Ngayon, buti wala naman siya. Ang landi sumakit ang ulo ko direct. Samantalang kami ni Ma'am May, talagang para akong binabarena. Talaga? Naman ko talaga yung pag binubulat-lat tapos sinasabi nung kausap niya yung ano sa mind niya. Sabi ko talagang ang ramdam ko noon parang lulusot yung yung turbine sa kamay. Oo. Tapos sabi ko, grabe. Tapos nung before pa nun talaga nag-read pa ako ng mga tao. May na-read din ako isa na ET entity din. Ang bigat din ng karga niyang energy. Sa tingin ko, hindi siya yung tipo na ET na yung service to others. Oo. Parang, Sino to? Sa Discord ba to? Hindi. Sa ibang GC yan. Sa Paranormal GC. Maraming salamat syempre kay Flor na pumayag na magkwento kahit habang nag-uusap nga kami, kumikurot-kurot yung kanyang ulo. Thank you, Flor, sa pagtanggap. Habang binabalik-balikan ko nga yung kanyang kwento, napapaisip lang ako kung ano pang mga nilalang at bilanggo ang mga nakadestino dito sa Earth. Iniisip ko rin bakit di nila siya pakawalan. Siyempre, alam naman nating hindi natin yan masasagot sa ngayon. Pero pag napapatigil ako, napapaisip talaga ako sa kwento ni Flor. Next week naman, para nasa theme pa rin tayo, may episode tayong medyo related sa ating topic na 80s. Merong taga Baguio na nakakita ng reptilian sa May Session Road. O diba? All around the Philippines, nagkakalat ang mga lizard people. Ano ba yan? Kung gusto nyo naman marinig ang mga past episode na na-mention ko, at kung saan may usapan tungkol sa aliens and UFOs, ilalagay ko yung link sa show notes. Napag-usapan yan sa episode 52 nga, Binhi ng Tala. Episode 65, I See Extraterrestrials. At sa isang episode na nakapangalang Usapang Aliens. So mahahanap nyo yan kung saan tinry namin intindihin kung ano ba yung mga aliens or sinasabi nilang ETs. Sa mga first-time listener na nagustuhan ng mga ganitong kwentuhan, baka gusto nyo mag-subscribe. Pwede yan sa Spotify, Facebook, YouTube, Twitter X, at TikTok Turnets. Merong new episodes every Tuesday, 7 p.m. on Spotify, and Thursdays, 1:37 p.m. on YouTube. Kung meron ka ring kwentong ET or UFO na walang naniniwala sa'yo, baka gusto mo kwento yan. Pwede mo email sa paranormalsph@gmail.com. Pwede mo rin kwento yan via chat sa Discord server ng podcast. Kung gusto nyo mag-join sa Discord server, ilalagay ko yung invite link sa show notes. I think marami pa tayong mapapag-usapan talaga sa mga ET and marami pa tayong matututunan sa mga iba't ibang race. Ako doon ako na nahuhook, doon ako na de-delay sa pag-iisip na parang ano-ano kaya yung mga iba't ibang klaseng race at papaano sila nag-evolve into that na kasi merong mga kwento na parang octopus na race. Diba? Kung naalala nyo, sino man nagkwento nun? Nakalimutan ko na parang octopus si Craig Lefavian na parang may nakausap siyang octopus na ET na parang navigator. So, ganun. So, parang and pag ni-research nyo ang mga octopi, makikita nyo na talagang may level of intelligence rin sila. So, imagine mo kung yung mundo kung saan nag-develop yung octopi na naging
thinking and technological race sila. Similar to how we develop. Kasi baka iba yung weather doon, baka iba yung terrain doon, mas matubig doon. Tapos, di ba, so nag-evolve sila into that race. Di ba? So baka paisip ka, ano yung iba-iba pa? Kasi nga, I'm sure nasabi ko na ngayon, may mga lion, may mga pusa, may mga aso na E.T. Kaya nga, babalik ako kay Craig Lefab na sinabi niyang petri dish. Ang Earth ay petri dish ng iba't ibang E.T. race. And yun lang nga, hindi pa evolved yung iba, supposedly. Supposedly, malay ba natin? Anyway, magandang usapan yan, para magandang episode pa nga yan. Pero susunod, baka magkaroon tayong ganyan. Before lang tayo magtapos ng episode, nagbabasa lang ako ng ilang comments from other episodes. Sa episode 23, Malevolent Spirits, sabi ni Jen, ang ganda ng episode na to. I've been binge listening to your podcast. And so far, ito yung pinaka-hair-raising. Hi Jen, thank you for listening and thank you for binge listening. Oo, madaming ang kakaibang kwento yan si JJ. Buti hindi ako tinulugan dyan. Baka gusto mo rin pakinggan yung episode niya na Bloody Bank. May mga kakaibang kwento rin siya doon. Actually, si JJ, one of our top referrers. JJ, nakikinig ka ba? Salamat sa mga referral. May mga ano pa yan. Nakabaon yan for future episodes. Sa episode 36, Charmed Ones Part 1, sabi ni Oye, OMG! Baka nga may power akong sumumpa. Kasi yung mga sinusumpa ko out of anger, nagkakatotoo. OMG, sabi niya. Oye, kailangan siguro maging mas aware ka sa mga intention at mga naisusumpa mo pag galit ka. Na isasabi nga ng mga ibang malalakasang dila or willpower na mag-manifest sa mga ganitong bagay, mas nagiging maingat lang sila sa mga wini-wish at binabanggit nila. Kasi alam nilang nangyayari. Ayun, sabi nga ng ilan, may balik rin yan kasi. Pero syempre hindi ko masasabi yan with certainty at I have not experienced it. They are the ones, these are their stories. So sabi nila, posibleng merong balik. Pero yun, baka gusto mong pakinggan yung episode ni JM, Dilang Itim. Sa episode 76, Southeast Asian Folklore Part 1, tanong ni Zoe, Hi Direk, I'm just listening to JP's story. Ask ko lang since di siya natatakot sa mga nakikita niyang elementals, yung mga elementals ba ay natatakot din sa atin? Hi Zoe, salamat sa pag-message at salamat rin sa pagtanong. Napaisip ako dyan. Pero syempre tinanong ko kay JP and ang sagot niya lang ay, oo. Yun na sabi niya. Hindi na siya nag-expound. Pero may naririnig ako ibang mga psychic, ay hindi ko alam ano episodes yun, pasensya na nagsabing hindi naman sila takot. More of umiiwas lang sila dahil may ugali tayong mga tao na kagimbal-gimbal. And yun nga, yung energy kung ano man yun na inilalabas ng taong yun is na-affect rin sila. So, ako ilang kwento ko nang narinig ko online from the different psychics that I listened to and some of the people I've talked to na sinasabi nila palagi pag pupunta sila sa bahay na meron nangyayari, ang sasabihin kagad ng mga entity doon, kami na naman na may kasalanan. Internally sila ang merong gulo. Sila yung gumagawa ng gulo and they are manifesting it out of whatever emotion they are blasting out. Pero anyway, pag meron tayo nakausap na elemental, Zoe, tatanong natin yan. Natatakot ba kayo sa amin? Sana walang sumagot. Peace po tayo. Okay. Sa episode 94, Akashic Reading. Ito yung kwento ni Liz about her Akashic Reading. Sabi ni Ian, second time ko nang pakinggan. Nakaka-good vibes magkwento si Miss Liz. Ayan! Miss Liz, nakikinig ka pa ba? Hindi, pero nakakausap ko yun si Liz. May bago ba siyang kwento? Wala. Actually, yun nga, nakakausap ko siya recently and busy siya sa buhay at hindi niya na iniisip ang paranormal na life. Pero hopefully, this year, makausap natin uli ang Charmed Ones. Hopefully, parang reunion nila. Tignan natin kung game si Liz kasi baka ayaw niyang usapang paranormal nga. Pero yes, of course, pagkausap mo yung si Liz, nakaka-good vibes. At ang tatanungin sa akin yan palagi,
Pogi ba? Iyan, sabihin mo daw kung pogi ka. Okay, sa episode 105, Pagpag Sessions Level Up Download, sabi ulit ni Ian, Hi Sam, funeral chapel yung Loyola, may old church tapat nun. Nuestra Señora de Gracia Parish Church. Malamang may mga nakalibing doon. Ayun Sam, kung nakikinig ka, doon daw yun. Hindi ko na alam kung saan yun. Hindi ko rin alam kung ano nire-refer ni Ian doon. So, baka gusto nyo lang pakinggan. Sam, baka gusto mong pakinggan ko ano yun. Baka makatulong sa'yo. Hindi ko alam. Sa episode 117, Paranormal Tales Leng, sabi ni T-Mad, ano po yung sound sa 147.29, direct? Parang may Transformers. 3 times kong binalikan para to make sure na hindi sa headphones ko yung issue. Pero same yun naririnig niya. So, hi, T-Mad. Check ko yung sound para sure na malay mo baka may Transformers, di lang natin alam, di ba? Yun naman yung kwento sa movies, di ba? Nagtatago, robots in disguise, di ba? So, malay ko ba kung yung mga nakikita natin sa sakyan dyan. Pero ayun, tama na kalokohan. Actually, sound lang yun minsan ng tricycle or maingay na truck. So, yun nga, I've been using Zoom ever since the pandemic, which is since 2020. And since recording, alam ko na yung mga sound minsan, in general, yung mga weird na, yan, parang Transformer na sound. Kasi si Zoom, eventually, since 2020 nga, na ginagamit ko siya, meron siyang feature ngayon na nagmi-minimize ng background noise. So, meaning nun, parang, pati ibang Microsoft Teams, tsaka iba pang mala-Zoom na apps, meron silang ganong feature na kung may electric fan sa likod mo, kung merong malakas na aso sa likod mo, kung may noise in your background, mini-minimize yan ng Zoom. Minsan, during that minimization, tama ba yun? Minimization of sound, may distortion na nangyayari. So, again, I could be wrong. Pero sa pagkarinig ko doon, nasanay na, alam mo kung papakinggan yung episodes ni Sam, episodes nila GM, episodes nila. Kasi pag nag-uusap kami, minsan nasa labas sila. So, maririnig mo pag may dumaan na sasakyan, may dumaan na tricycle. And medyo gets ko na okay, may dumaan na ganun. Kasi ganun yung sound. Para siyang may filter. Finilter nila na hindi ganun kaingay, pero meron pa rin lumalabas. So, yun. Huwag ka mag-alala. T-Mad, wala pang Transformers sa planet Earth. Sa episode 125, Paranormal Philippines, ang tanong ni Etro, ano po contact person ng guest speaker and may group po ba kayo sa Pampanga? Hi Etro, baka gusto mo pakinggan yung last portion ng interview namin. Nagsabi siya kung ano yung Facebook group nila and contact info ng group nila. So baka gusto mong balikan yung last 20 minutes, I think nasabi doon. Sa episode 152, Italy and Deities, sabi ni DV, di ba po isa sa past episode ni Fallen sinabi na dati siyang goddess? Kaya baka po galit si Hera sa kanya. Which is yung sinabi niya po, Sir Nick. Baka may relationship sila dati ni Zeus. Hehe, naisip ko lang po. Hindi, nako, parang sinasabi mong malandi si Fallen Goddess. Hindi naman yata. Pero, honestly, hindi ko maalalang sinabi ni Fallen na goddess siya before. Fallen, correct mo na lang ako. Hindi ko maalalang sinabi mo yun. Pero yun, mabuting siya na ang magkwento kung bakit nagalit si Hera sa kanya. I think nasabi niya na sa akin to. Or hindi pa ba? Hindi ko maalala. Pero I think may reasons. Meron na may alam ko ano yung reasons kung bakit. Yun lang, it's not my story to tell. And yun nga, hindi ko alam kung pwede siya kwento. Marami kasi siyang activities ng mga past life niya. Baka may nagawa siya doon. Yan na muna ang comments natin for this episode. Salamat sa mga nag-email. Salamat sa mga nag-comment sa Spotify, sa YouTube, at sa iba pa. Salamat. I really appreciate it pag nakikipag-interact kayo. And yun nga, binabasa ko lahat. Hindi ko man sinasagot lahat, binabasa ko ang lahat. So, syempre, bago tayo mag-ending, magpapasalamat tayo sa ating paranormal Patreons and coffee supporters. Pagbigyan nyo na ako, yan na lang yung pang-aliw ko sa sarili ko habang nag-go through sa extra natin. Okay, syempre salamat kay J, Z,
Christine, JT, JD, K, B, Justine, Biker Mama, J, Leah, J3, May, Shibone, and Ola. Talagang ang daming J. Madami kayang Pilipino na may J ang pangalan? Yan ang tanong. A big thank you, syempre, to all our Patreons and Coffee supporters for their support. I really appreciate it. Kung gusto nyo supportahan ng podcast sa ganitong paraan, you can check the Patreon and Coffee links in the show notes. The Paranormal Podcast is engineered and produced by F90 Productions. This podcast is an independently produced podcast, and I would appreciate it very much if you can please rate the podcast on your preferred podcast platform. Merong rating system si Spotify. Pwede nyo akong bigyan ng thumbs up sa YouTube. Pwede nyo i-like and subscribe sa YouTube para naman makadagdag sa ating traffic. And ayun lang. Maraming salamat sa mga nakikinig at sa mga sumusupport. Thank you everyone for listening, and please stay safe. LL Peeps! Nagre-review ako nung mga ibang future episodes, and napakinggan ko yung mga episode na may kinausap akong nag-astrology. Particularly Vedic astrology. Si Coach John and si Bonnie Blythe. Hello tayo dyan sa ating mga future past guest. Past guest pero hindi pa lumalabas episode. And yung consistent sa mga observation nila na parte ng buhay talaga natin ay predestined or nakasulat, nakatakta sa tadhana. And kung pareho tayo mag-isip, ako kasi parang ayoko yung nakaset na yung mangyayari sa akin. Ika nga, I want to be the master of my fate and the captain of my own destiny. Pero yun nga, the more philosophers, spiritual practitioners, and of course, guests that I listen to, nare-realize ko na yes, there are probably touch points in our lives. But in general, we still have free will. Pwede mo pa rin gawin yung gusto mo. Ipupush ka lang. Kumbaga sa mga email na nakukuha natin, gine-gentle reminder ka ni Tadhana na balik ka dun sa dapat mong matutunan sa buhay na to. Tapos pilit kang tumataliwas, baka sa sunod na buhay mo na matutunan yan. So parang ganun yung presently yung pagkaintindi ko sa ating astrological sign and sa ating free will. Pero yun nga, dumating rin ako sa ganyang pag-iisip, naisip ko yung or na i-internalize ko yung mga karahasan na nangyayari sa ibang tao. To be specific, yung gera ngayon sa Israel at Palestine. Ginusto ba nila yon? Kasi maraming namatay doon bata. Nasa soul contract ba nila yon na mamamatay sila sa mga bomba? For me, doon papasok yung concept ng free will. Even if you are predestined to hit certain touch points in your life, the free will of other people still have an effect on you. And I highly doubt na yung nearly 24,000 people who have died in Palestine, as of this recording, had a soul contract to die. And yun lang, pag-analyze ko dyan logically, may free will kung sino man ang nag-order ng bombing, kung sino man pumindot ng missiles at naapektuhan yung buhay ng mga taong napinsala. So kahit meron kang gustong gawin sa buhay na to, let's say isa ka sa mga namatay sa Palestine, meron kang gustong gawin sa buhay na to, may nakatakta sa'yo, and may free will ka naman, merong free will rin yung iba. At yung free will nila,
naapektuhan yung gusto mong gawin. Gets? So, kumbaga, if a person is destined to learn something in this life, this is just my interpretation of it. If a person was destined to learn something in this life, and someone else's free will stop that from happening, I guess sa next life, doon tutuloy yung learning. Yun ang pagkaintindi ko. Ito syempre personal opinion ko na. Pero kung naniniwala ka sa mga analysis ng mga gumagawa ng Vedic or other sorts of astrology na predestined ng buhay natin, hindi rin tayo pwede maging defeatist sa ating pananaw sa buhay. Kunyari, may kamalasan na nangyari sa buhay mo. Iisipin mo na lang, ay, malamang nasa soul contract ko ito. Meant na mangyari ito at accept ko na lang. Hindi eh. May free will ka eh. May kakayahan kang baguhin ang perspective mo at maging proactive sa kung ano yung nangyari sa'yo. Possibly, yes, nakatakda mangyari yun. Pero karamihan sa naririnig ko, again, dalawa pa lang naman, totoo pa lang nakakausap ko nag-astrology. Pero sa mga naririnig ko about astrology, kadalasan yung mga bagay na nakatakdang mangyari, may rason. May learning ka makukuha doon. Para may matutunan ka sa sarili mo or para sa kapwa mo. Ayan, naging existential tuloy. Sorry naman. Anyway, point ko lang is yes, probably. There are things that are predestined to happen, but we will always have the free will to do what we feel will be the best for us. And that is my personal opinion. Pwede mag-iba. Pwede kayo mag-disagree sa pananaw ko. May tumatahol na aso sa malayo. Hindi niya tanggap ang aking sinasabi. Pag-usapan na lang natin sa Discord at tinatahol na ako dito. Mahaba-haba ang usapan pa yan. So yun na muna, LL Peeps. Pasensya na sa tumatahol. Salamat sa mga umabot sa ending at nagtiis ng aking pagmuni-muni. Ingat po tayo dyan.